So, nag-asawa si Joyce. And napunta sa Canada. Marami pang kulang do'n sa kuwentong 'yon. Ewan ko kung kailan ipapaliwanag ni Lord, pero right now, ang gusto niyang malaman niyo is marriage is very sacred. Hindi lahat kinakailangan mag-asawa. Kahit ako, nag-asawa lang ako nang binigyan niya na ako ng anointing for that. Lahat may anointing, eh. Yung gifts mo, kung walang anointing, kahit na magaling ka do'n, maiinis ka. Sa pag-aasawa, galing talaga ng Diyos. Yung first stage, masyadong mataas yung romance. Nandun yung kilig. Nandun yung parang lahat. This memory I'll never forget. Mga ganong eklat. Yes, totoo yun. And you are the one who's making your marriage. Ako ang ginawa ko, lahat ng pinaalam ni God through books, through studies, through experience, ginamit ko. Because I want my marriage to work. Para siyang, kunyari sinigang, ayoko ng ordinaryong sinigang. Gusto ko may siling haba at saka merong gabi. Kung wala yung ingredients na yun, hanapin ko yun, lalagay ko. Kumpletuhin ko yung sinigang na yun. Gusto ko malapot-lapot. So, I want it perfect. Tapos yung perfection pala ng marriage is perfect siya for both of you. Hindi siya perfect for everybody who looks. Tindi na, ang ganda, diba? Tapos unique yung marriage na yun. Lahat ng marriages unique. Pero yung akin, dahil I'm into it, uniquely mine. Alam mo yun? Yung up to now, 15 years married na kami, I'm still very romantic. Sa auntie ko nakuha yung writing letters, mga palangkas. Di namin inaalis yun. He writes to me. Kaya nga yung mga cards na binibigay niya sa akin na sobrang ganda, piniprame ko yun. Siya naman, nung nakita niyang piniprame ko, lalong elated. Parang ang feeling niya, oh my God, everything I do, she treasures. So I made my husband feel valued and loved. Napaka-sweet ko sa asawa ko. Kasi pag sinabing asawa mo, ang role mo iba-iba eh. As a woman, there are times para nanay, yung may sakit siya, alaga, ang damit at ang lahat ng kailangan, hinahanda ko yun. Tatak Pilipina yun eh. Mga Pilipina, maasikaso. Yung pagkain, ayoko nung hindi mainit. Iniinit ko yan in a proper way. Yung iba, mina-microwave. Ayoko nung naninigas yung ingredients sa microwave. Ako hindi. I know how to steam it. Parang 5-star restaurant. Kaya nga, ang feeling nga nito, prinsipe siya eh. Pag gusto mong mahalin ka lang napangasawa mo, ikaw muna ang magmamahal ng todo. At walang mahirap the moment kasali si God. Natanda ako pa eh, nag-away kami ng grabe nung first year. Kasi parang, God, ayoko nito, ba't ito napunta sa akin ng kunat? Alam mo namang hate na hate ko yung lalaking makunat. Kasi, siyempre dumating na yung mga tukso, ang dami ka ng offer. Joyce, ito oh, ang laki ng sweldo sa Toronto, iwan mo na yan, consumption yan. And then, naiyak nga ako, nakakausap ko na si Lord, ba't ako napunta rito? I hate this place, I hate this man, I hate my situation. Puro I hate eh, no? Inintay ni God, maubos yung luha ko. Tapos nung tapos na ako umiyak, sabi niya, Joyce, ako asawa mo. Ako ang totoong asawa mo. So love this guy through me.
Love me through this guy. Oh my gosh, bigat no? Ano yan, talagang malalim na pag-iisip ang ginawa ko to. Like, I really went into it. Ano ibig sabihin ni God nun? Love Him through me. Yung wala siyang gagawin na ma-offend ako. Wow, tindi nun, no? So, ginawa ko. So, naging very prayerful ako. Kaya nga, frequently I go to Mass. Dati, linggo lang, di ba? Ba? Tinagdag ko yung Wednesday. Tapos, tinagdag ko yung Friday. Hanggang sa naging very frequent. Kumukuha talaga ako ng grace doon. Tapos, inaral ko yung Catholic faith. Sobrang busy ko dito intellectually kasi aral ako ng aral. And habang nag-aaral ako, napasok yung grace, kinakausap. Yung binabasa ko lahat may rema. Di ba dapat ang rema nasa Bible lang? Hindi totoo yun. Sa lahat ng bagay, kahit tumingin nga lang ako sa bulaklak, nagsasalita may message. Yung bulaklak na yan, mag-e-exist lang yan for a certain time. Yung marriage mo, hindi forever. So, dapat ibigay mo lahat dahil yung lalaki niyan, pwede kong kunin yan bukas. Ano na ibigay mong memories? Reklamo? Ano ibinigay mo? Tandaan mo yung good memories, bibit-bitin yan sa taas. Tapos hindi mo iniingatan yung marriage mo, sacrament yung marriage mo. Nagbibigay ng grace yan. Wow. Binago ko sarili ko. Binago ko through prayer. I kept God very near. Not only that, I really this time tried to please God through my marriage. Yung marriage ko, after a decade, parang lahat ng tao dito puro, paano yan? Ang galing ninyo. Parang impress na impress sila. Yung biyanang ko, ang pinakamatindi. Talagang shock na shock siya kasi yung anak niya kilala niya eh. Nagulat siya, yung anak niya ang pait. Bumait. I don't know. Ang galing talaga ni God. Yun lang ang masasabi ko muna. Your marriage is like a sacrament. And your heart, is like an altar. Meron bang altar na walang sacrifice? Kaya nga may altar, may sacrifice. Lahat ng religion, ang altar nila may sacrifice. Sacrifice ko is a heart only for God. And through that heart, I love deeply, especially my husband. So yung asawa ko, kaya hindi ako makauwi ng Pilipinas. Pag magpapaalam na ako, sandali lang ako, babalik ako agad. Umiiyak agad. I cannot live without you. No, I cannot live without you. Mamatay pag wala ako. Ganyan marriage mo?